Kapag malalim ang pagmamahal ng isang lalaki sa'yo, sinasabi niya itong 5 bagay na pag-uusapan natin sa video na ito. One of the common mistakes, one of the common wrongness na ginagawa ko, naming mga lalaki, and kayo ding mga babae, ay yung sabayan, yung partner natin kapag nag-undergo sila ng rough day, hard times, bad moods, di ba? Kapag bad mood sila, bad mood ka din. Kapag galit sila, galit ka din. Kapag nanlalamig sila, lumalamig ka din. And sometimes, dun nagsisimula ang paghihiwalay. Dun nagsisimula na lumamig kayo or nawawala yung excitement, yung interest nyo sa bawat isa. At alam nyo ba na kapag mahal na mahal ka ng isang lalaki ay sinasabi niya, "Baby, that must be really hard." Which is, yan yung number 1 natin. It's not exactly na sasabihin niya yung words na yan. Malay mo, medyo parehas ko na medyo nahirapan sa English. What I mean dito is yung content. Yung bang nagkakaroon siya ng sympathy sa'yo. Na imbis na magagalit siya dahil sa galit ka or bad mood ka, mas kino-comfort ka, mas iniintindi ka. Yung nagkakaroon siya ng compassion sa'yo. Ng kunadatilo ka nung dadagsin. Kung ano yung nararamdaman mo na bigat, parang nararamdaman niya din. Na imbis na i-confront ka, imbis na magalit siya sa'yo, tutulungan ka para mas mapagaan yung pakiramdam mo. And hindi niya ito pinipilit na i-fix ang lahat. Hindi kanya pinipilit na, bakit kasi ganito? Dapat ganito, dapat ayusin mo. Ganito, ganito. Hindi kanya pinipilit. Kundi mas pinipili niya muna na i-comfort ka. Na samahan ka sa pinagdadaanan mo na yan. Bakit? Kasi ayaw niya na nahihirapan ka. Malalim yung pagmamahal niya sa'yo. Nababasa ka niya eh. Kung ano yung pain na nararamdaman mo, ganon din sa kanya. Okay? Number 2, nasasabihin ng isang lalaki kung malalim ang pagmamahal niya sa'yo ay, "Baby, tara kaya dito sa next month." Baby, tara kaya dito next month. Wala namang pinagkaiba. Or, "Baby, gagawin kaya natin to next month." Or, "Bukas, next year." "Baby, saan kaya tayo magpapatay ng bahay na?" "Baby, saan mo gusto tumira?" Nagigets na yung point ko? Kapag ganun yung linyahan ng isang lalaki, ibig sabihin, may plano siya, may future plan siya para sa inyong dalawa. Para sa'yo. Mahalaga ka sa kanya eh. Mahal na mahal ka niyan eh. Kaya may plano siya, may future plans siya. Ngayon, kapag wala, medyo magdalawang isip ka na. Magtatlong isip ka na. Kasi kung mahal na mahal ka, kung malalim ang pagmamahal ng isang lalaki sa'yo, lagi kanyang iniisip. Hindi lang yung present ang iniisip niya, kundi ang futures niya. Ini-imagine niya kung gaano ka kasaya, kapag naibigay niya yon, kapag nandun na kayo naninirahan, or kapag namamasyal kayo, or kapag ginagawa niyo yung mga activities na ito, mga fun run, masali kayo. Iniisip niya pa lang, nag-enjoy na siya. Narinig mo na ba na sinabi niya yon? Number 3, "Baby, let's talk." Kapag may plano kayo in the future, nagpaplano na yan, present course. Gusto niya na involve ka dun eh. Gusto niya na tinatanong yung mga ideas mo, yung sides mo, yung mga opinions mo, kung ano din ang masabi mo. Napakahalaga yan sa kanya. Kaya sinasabihan ka na, "Baby, usap tayo. Ano kayang dapat natin gawin?" Or kapag meron kayong mga bagay na hindi pinagkakaintindihan, yung mga bagay na ayaw niya sa'yo, parang sabihin niya, "Baby, usap tayo." Dinadaan niya sa magandang usapan, hindi sa confrontation, hindi sa galit, hindi sa tambo. Talagang tinatanong ka kung bakit ganito, bakit? Kasi sometimes gusto niyang i-save yung relationship niyo eh. Kaya niya ginagawa yun. Number 4, na kanyang sinasabi ay, "I'm sorry, kasalanan ko. I'm sorry, nagkulang ako. I'm sorry, I messed up. Pasensya na mahal. Pasensya na baby." Yeah? Kaya sometimes, parehas naman kayong may pagkukulang, may kasalanan. Pero alam mo, kung malalim ang pagmamahal ng isang lalaki sa'yo, humihingi siya ng sorry. Sinasabi niya yon talaga. And warning ko sa inyo, hindi porke nagsusorry yung isang tao sa'yo, yung partner mo, ibig sabihin, kasalanan niya na lahat. Okay? Mahal na mahal ka lang niya, kaya siya nagsusorry kasi ayaw niya ng away. Gusto na niyang makipag-ayos. Ayaw niya ng gulo. So kapag nagsusorry yan, you need to accept din na meron kang kasalanan, na meron kang pagkukulang. Huwag kang maging ma-pride pa. Okay? So sabihin niyo sa akin, ganun daw naman daw, kasalanan niya, deserve niya, dapat siya magganito. Tapos sabihin niyo pa na kung totoo talaga pagsusorry niya, kahit magsusungit ako dito, habulin niya pa din ako. Yes, tama ka. Pero alam mo ba na mas maganda na din na kapag humihingi siya ng sorry, ay hihingi ka din. Nagkakaroon ng Twitter-pated at ang tawag doon, na ang sarap sa feeling na yung naging humble ka, tapos
yung partner may naging humble din. Ang ganda, ang sarap sa feeling nun. At of course, nagkaayos kayo, napag-usapan nyo, naayos nyo kung ano man yung issues. Okay? Number 5 na sinasabi ng isang lalaki, kung mahal na mahal ka, ay, baby, dalaw tayo sa bahay niyo. Bakit niya sinasabi yon? Kasi alam mo, kapag mahal mo yung isang tao, hindi lang naman siyang minamahal mo eh. Minamahal mo din yung mga tao na may connection sa kanya. Mga kaibigan niya. And of course, ang kanyang pamilya. Gusto niya din makikipag-close, magkaroon ng connection sa pamilya mo. And of course, para din sa'yo. Sometimes, meron na siyang nakaset na gagawin or lakad sa araw na yon, pero dahil sa day off mo or wala kang ginagawa, and sasabihin niya, tara, dalaw tayo sa bahay. Kaya niyang isacrifice personal niya para lang sa'yo. Trust me, gusto niyang mamasyal sa bahay niyo kapag mahal ka niya. Kapag malalim ang pagmamahal niya. So, yan lang yung 5 na mga words or not exact na words na sinasabi niya yon, pero yung concept niya na nagpapatunay na malalim ang pagmamahal niya sa'yo at hindi lang yung panay I love you. Of course, kapag mahal na mahal ka, nag-I love you yan. Pero hindi lahat ng I love you ay totoo. Okay? So, kailangan mo maging wise. Lagi kang magbe-base sa kanyang action. Okay? So, that's it for today's video. Maraming salamat. Magsusuporta at magmamahal. Ingat mo kayo palagi and God bless.